Isang pangkaraniwang umaga sa farmers market sa Cubao ang biglang magiging entablado ng katapangan, kung saan ang dignidad at katarungan ay isusugal sa harap ng daan-daang mata. Nang ang isang matandang babae na may simpleng kariton na siyang tanging bumubuhay sa kanya, ay biglang makasagupa ng isang aroganteng pulis. Ang umaga sa farmers market sa Cubao ay laging buhay. Kasisikat pa lang ng araw sa silangan, ang mga sinag nito'y tumatama sa mga basang sahig at sa mga bubong ng mga kalapit na gusali, nagbibigay kulay sa maagang pag-aabang ng mga mamimili. Ang amoy ng sariwang isda, ng nilulutong sinangag, at ng matamis na saging na piniprito ay naghahalo sa hangin, kasabay ng ingay ng mga tindero-tinderang sumisigaw ng kanilang mga paninda. Sa isang sulok ng palengke, malapit sa hanay ng mga nagtitinda ng prutas, nakatayo ang isang simpleng kariton na gawa sa kahoy, pag-aari ni Nanay Elena. Isang 70 taong gulang na biyuda, na ang pintura ng kariton ay bakbak na dahil sa katagalan. Suot ang kanyang kupas na kulay kape na hijab at apron na puno ng mansa ng mantika, abala si Nanay Elena sa pagpiprito ng maruya. Ang kanyang mga kamay, nakulubot na at puno ng mga ugat, ay dahan-dahan ngunit tiyak ang bawat galaw, na para bang bawat piraso ng saging na kanyang inihahanda ay may kasamang pagmamahal. Maruya, mainit-init pa. 20 pesos lang ang tatlo, iho, alok niya ng may ngiti sa isang lalaking dumadaan. Umiti si Nanay Elena. Ang kanyang mga mata ay halos pumikit sa init ng pagngiti, kahit na ang pawis ay tumutulo na sa kanyang sentido. Simple lang ang kanyang buhay, madalas hindi naubos ang kanyang paninda. Ang kinikita niya ay sapat lamang para sa pagkain at pambayad sa upa ng maliit na kwarto sa isang eskinita sa kalapit na barangay. Ngunit para sa ibang mga tindera, si Nanay Elena ay parang ina na ng lahat. Lugar kung saan sila nagbabahaginan ng kwento, ng tawa at ng payo. Sa kabilang dako ng palengke, maririnig ang mabibigat na yabag ni Police Corporal Reyes sa makipot na daanan sa pagitan ng mga pwesto. Ang kanyang katawan ay malaki at siksik, ang kanyang asul na uniforme ay bahagyang masikip. Tumatagaktak ang pawis sa kanyang noo kahit na nagsisimula pa lang ang araw. Kilala si Reyes sa palengke, ngunit hindi dahil sa kabutihan. Ang kanyang mga mata ay laging nakatutok sa mga maliliit na tindera na maaari niyang pagkakitaan sa dahilan ng ibayad para sa seguridad. Huminto siya sa pwesto ni Mang Boyet, isang nagtitinda ng gulay na kasalukuyang nag-aayos ng mga sariwang repolyo. Boyet, nasaan na iyong para sa linggong ito? Huwag kang magbibiro kung ayaw mong ipasara ko iyang pwesto mo, sabi niya ng mahina, ngunit mailamig, kasabay ng matalim na tingin. Ang kanyang kanang kamay ay ipinapalo-palo ang batuta sa kanyang kaliwang palad. Ang tunog ng bawat palo ay parang nagbibilang ng oras ng banta. Yumuko si Mang Boyet. Nanginginig ang kanyang boses. Paumanhin po, kabo. Ito lang po ang meron ako, 50 pesos. Inabot niya ang lukot na pera. Kinumot ni Reyes ang pera bago ito isinilid sa kanyang bulsa. Dagdagan mo bukas. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Umalis siya na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sa pwesto ng prutas sa di kalayuan, isang babaeng nakasuot ng simpleng olive green na t-shirt at maong na pantalon na ang buhok ay nakatali na parang ponytail, ay nagmamasid mula sa sulok ng kanyang mga mata. Siya si Captain Elena Santos, isang 35 anyos na opisyal ng Philippine Army na kasalukuyang nakalive. Ngunit ang kanyang tingin ay kasing talim ng isang agila na nag-aabang. Ipinanganak siya sa isang simpleng pamilya sa Mindanao. Ang kanyang ama, isang magsasaka, ang nagtanim sa kanya ng halaga ng katarungan. Ang kanyang ina, isang guro, ang nagturo sa kanya ng katapangan. Ang intensyon niya noong umagang iyon ay simple lamang, bumili ng prutas para sa kanyang pamilya. Ngunit ang tanawin ni Corporal Reyes ay nagpakunot sa kanyang noo. Siya na naman, bulong ni Elena sa sarili. Humigpit ang pagkakahawak niya sa plastic bag na naglalaman ng mga mangga, na para bang pinipigilan ang isang maliit na baga na nagsisimulang mag-apoy sa kanyang dibdib. Narinig na niya ang mga kwento mula sa mga tindera tungkol kay Reyes, kung paano ito namimilit ng kitong, tungkol sa mga kariton na kinukumpiska dahil lang sa hindi makapagbayad. Ngunit hindi si Elena ang tipo na padalos-dalos kumilos. Pinili niyang magmasid, magtimbang at maghintay ng tamang pagkakataon. Sa kanyang kariton, patuloy pa rin si Nanay Elena sa pag-aasikaso sa mga mamimili ng may ngiti.
Kahit na sa isang sulok ng kanyang puso, laging may kaba sa tuwing may anino ng asul na uniforme na dumadaan. Alam niyang totoo ang banta ni Reyes, at alam niyang darating din ang araw na siya naman ang pupuntiryahin. Sa palengking ito na puno ng kulay, may isang madilim na anino na nag-aabang ng pagkakataon upang sumabog. Kinabukasan, muling sumigla ang farmers market sa ilalim ng sikat ng araw na lalong tumataas. Ang init na tipikal sa Metro Manila ay nagpatulo ng pawis sa mga noo ng mga tindera. Ang amoy ng mantika mula sa kariton ni Nanay Elena ay humalo sa amoy ng sariwang isda na inaalok ng katabing pwesto. Tulingan! Sariwa pa, kararating lang, sigaw ng isang tindero, ang boses niya ay halos malunod sa ingay ng palengke. Ngunit sa sulok kung nasaan ang kariton ni Nanay Elena, ang hangin ay tila mas mabigat. Abala siya sa pagpiprito ng maruya. Ang galaw ng kanyang mga kulubot na kamay ay sumusunod sa ritmong alam na niya sa loob ng ilang dekada. Ang kanyang hijab ay basa na ng pawis. Gusto niyo, iho? Mainit pa, alok niya sa isang lalaking dumaan. Pero umiling lang ito at nagmamadaling lumayo. Huminga ng malalim si Nanay Elena, ang mga mata niya ay sumulyap sa tumpok ng maruya na halos hindi pa nababawasan. Mahina ang benta, ang natitirang pera niya ay sapat na lang para sa pagkain sa loob ng isang linggo. Bigla, isang malaking anino ang tumabon sa kanyang kariton. Nakatayo si Corporal Reyes na nakapamiwang. Lukot ang kanyang uniforme at may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Nanay Elena, kamusta? Nasaan na yung bayad para sa seguridad ngayong linggo? Sadyang nilakasan niya ang kanyang boses, kaya't napalingon ang ilang mga tindera. Ang kanyang batuta ay tinatapik-tapik niya sa kariton, at bawat tapik ay parang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Nanay Elena. Yumuko ang matanda. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang bulsa ng kanyang apron. Paumanhin po, Cabo Reyes. Mahina po ang benta. 20 pesos lang po ang meron ako, sabi niya ng mahina. Inabot niya ang isang lukot na papel na pera. Ang kanyang mga mata ay umiiwas, habang sa loob-loob niya, kinakain siya ng takot na mawala ang nag-iisang bumubuhay sa kanya. Kinumot ni Reyes ang pera at inihagis ito sa ibabaw ng kariton na parang basura. Hindi ako namamalimos. Babalik ako bukas. Kung walang pera, dadalhin ko tong kariton mo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, kaya't napahinto ang ilang mamimili at nagsimulang magbulungan. Si Reyes na naman, bulong ng isang nagtitinda ng prutas. Ngunit walang sinuman ang nangahas na makialam. Malapit sa pwesto ng gulay, nakatayo si Captain Elena na maihawak na plastic bag ng mga kamatis. Bumalik siya sa palengke ngayong umaga para bumili ng mga kailangan ng kanyang ina. Ngunit ang tanawing iyon ay nagpakulo sa kanyang dugo. Ang kanyang olive green na t-shirt ay basa na ng pawis, ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay matalim, parang isang agilang handang dumagit. Naalala niya ang kanyang kabataan sa isang maliit na baryo sa Mindanao, kung saan ang kanyang ama ay minsang tinakot ng mga siga sa palengke. Iba ang uniforme, pero pareho lang ang ugali, naisip niya. Humigpit ang kanyang mga daliri sa hawakan ng plastic bag. Humakbang siya palapit, ngunit hindi pa kumikilos. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa bawat galaw ni Corporal Reyes, na ngayon ay naglalakad ng may pagmamalaki. Iniiwan si Nanay Elena na nakayuko pa rin, pinupulot ang 20 pesos na inihagis na parang basura. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga tao, ngunit ang bulungan ng mga tindera ay mas lumakas. Kawawa naman si Nanay Elena, sabi ng isang nagtitinda ng gulay. Sobra na talaga yang si Reyes, sagot naman ng isa pa. Ngunit ang kanilang mga boses ay mahina, puno ng takot. Lumapit si Elena sa kariton. Nagkunwari siyang bibili. Nay, magkano po ang dalawa? Tanong niya ng malumanay, na para bang walang nangyari. Itinaas ni Nanay Elena ang kanyang mukha, pilit nang umingiti kahit na nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. 20 lang, iha, sagot niya. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay habang binabalot ang maruya. Inabot ni Elena ang pera at sinabi ng mahina, sa inyo na po ang sukli, nanay. Ang kanyang tingin ay puno ng pakikiramay. Ngunit sa kanyang dibdib, ang galit kay Reyes ay lalong nag-aalab. Habang naglalakad palayo si Elena, sumulyap ang kanyang mga mata sa eskinita kung saan nawala si Reyes.
Hintayin mo lang ang oras mo, bulong niya. Ang kanyang mga hakbang ay nanatiling kalmado, ngunit bawat indayog ng kanyang mga paa ay maidalang determinasyon. Sa farmer's market noong umagang iyon, ang mainit na hangin ay may dalang amoy ng maruya na maihalong tensyon na unti-unting tumitindi. Ang araw ay tila mas mainit kaysa karaniwan. Hindi lamang dahil sa tirik na araw sa itaas, kundi dahil na rin sa tensyon na namumuo sa sulok kung saan nagtitinda si Nanay Elena. Ang amoy ng bagoong na tinitinda sa kabilang hanay at ng pritong maruya ay humalo sa amoy ng pawis mula sa mga taong nagsisimulang magkumpulan. Sa di kalayuan, ang linya ng A-3 ay bahagyang natatanaw sa likod ng manipis na ulap ng polusyon na para bang magiging saksi sa isang dramang malapit ng sumabog. Sumisigaw pa rin ang mga tindera, inaalok ang kanilang mga paninda, ngunit ang kanilang mga boses ay tila walang laman, natatabunan ng anino ni Corporal Reyes na muling nakatayo sa harap ng kariton. Mas arogante siya kaysa kahapon. Lukot ang kanyang uniforme, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kayabangan. Matapos makakuha lamang ng 20 pesos kahapon, bumalik siya na may intensyong patunayan ang kanyang kapangyarihan. Hoy, matanda! Hindi ako nagbibiro, sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, kaya't napalingon ang mga tindera sa mga katabing pwesto. Kung hindi mo kayang magbayad ng buo ngayon, itong kariton mo, dadalhin ko sa presinto. Sinipa niya ng malakas ang gulong ng kariton, dahilan para gumulong at mahulog ang ilang piraso ng maruya sa maalikabok na sahig. Nagulat si Nanay Elena, ang kanyang mga kulubot na kamay ay humawak sa gilid ng kariton. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Habang yumuyuko siya para pulutin ang mga nahulog na maruya, pumiyok ang kanyang boses. Kabo, wag po. Iyan na lang po ang tanging meron ako. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang pigilan ang pag-iyak. Ayaw niyang mapahiya sa harap ng dumaraming tao. Nagbulungan ang mga tindera at mamimili sa paligid. Ang ilan ay yumuko dahil sa takot, ngunit walang nangahas na sumuong. Kawawa naman si Nanay, bulong ng isang tindero ng isda, ang kamay ay nakahawak sa kanyang panghiwa. Sa gitna ng mga tao, si Captain Elena, na suot pa rin ang kanyang olive green na t-shirt na basa na ng pawis, ay nakatayo ng tuwid na parang bato. Ang plano niya sana ngayong umaga ay bumili lang ng gulay para sa kanyang pamilya. Ngunit ang tanawing iyon ay nagpakulo sa kanyang dugo. Naalala niya ang kanyang pagsasanay sa militar sa mga liblib na lugar ng Mindanao, kung saan natutunan niyang ang katapangan ay hindi tungkol sa lakas, kundi sa pagprotekta sa mga mahihina. Sobra na to, bulong niya. Humakbang siya pasulong, itinutulak ang mga taong nakaharang. Itigil mo yan, Kabo, ang kanyang boses ay matalas ngunit kontrolado, pumuputol sa ingay ng palengke na parang isang kutsilyo. Tumayo siya sa tabi ni Nanay Elena, tinulungan ang matanda na tumayo, at saka tumingin ng diretsyo kay Reyes. Natahimik ang mga tao. Lahat ng mata ay nakatutok sa babaeng ito na nakasuot ng simpleng damit. Ano nang kailangan mo sa matandang ito? Kung manggugulo ka lang, maghanap ka ng ibang trabaho, sabi niya. Ang kanyang tono ay puno ng otoridad kahit walang sigaw. Tumawa si Reyes, isang tawang puno ng pang-iinsulto. Tiningnan niya si Elena mula ulo hanggang paa, nakita ang simpleng t-shirt at maong, at saka dumura sa sahig. Sino ka? Isang ale sa palengke na nagpapanggap na bayani, sabi niya. Ang kanyang daliri ay itinuturo-turo ng may kayabangan. Trabaho to ng pulis. Umalis ka kung ayaw mong isama kita sa presinto. Ang banta ay sinundan ng isang maliit na tawa mula kay Reyes. Ngunit ang mga tao ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Ilang tao ang naglabas ng kanilang mga cellphone, nanginginig ang kamay habang nagre-record. Kalmado si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tinititigan si Reyes na para bang tumatago sa kanyang kaluluwa. Sa isang dahan-dahang galaw, inilabas niya ang kanyang military gi mula sa likod ng kanyang bulsa at itinaas ito ng saglit, sapat na para makita ni Reyes ang sagisag dito. Ako si Captain Elena Santos, Philippine Army, sabi niya sa isang malamig na boses ngunit puno ng kapangyarihan. Sa tingin mo ba, tama lang na ganituhin ang isang matanda? O matapang ka lang sa mga taong hindi kayang lumaban? Ang mukha ni Reyes ay biglang namutla.
Nawala ang kanyang tawa, napalitan ng malamig na pawis na tumutulo sa kanyang sentido. Umaatras siya ng isang hakbang, ang kanyang mga kamay ay hawak pa rin ang batuta, ngunit ngayon ay nanginginig na. Ang mga tao ay nagsimulang maghiyawan ng mahina. Ilang mga tindera ang pumalakpak at ang mga cellphone ay mas mataas na ngayon ang pag-record. Si Nanay Elena, na nakakapit pa rin kay Alena, ay lumingon sa kanya na may mga matang puno ng pag-asa. Sa wakas, tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito dahil sa ginhawa. Kung sa tingin mo ay makapangyarihan ka, ayusin natin to sa paraang patas, patuloy ni Alena, humahakbang pasulong hanggang sa makorner si Reyes malapit sa isa pang kariton. O takot ka lang? Ang kanyang tono ay puno ng banayad na pang-uyam, ngunit bawat salita ay parang isang suntok. Ang mga tao ay mas lalong umingay at sa isang sulok ng palengke. Ang amoy ng maruya ni Nanay Elena ay humalo sa mainit na hangin na nagdadala ng pagbabago. Ang farmer's market ay parang isang dagat ng mga taong nagkakagulo. Ang mga tindera at mamimili ay bumuo ng isang bilog sa paligid ng kariton ni Nanay Elena. Ang mga cellphone ay nakataas, nire-record ang bawat segundo ng dramang nagaganap. Ang init ng araw ay sumusunog sa balat, ngunit walang sinuman ang gumagalaw. Lahat ay nakatutok sa komprontasyon sa pagitan ni Captain Alena at ni Corporal Reyes. Ang amoy ng bibingka mula sa katabing pwesto ay humalo sa amoy ng pawis at mantika, lumilikha ng isang tensyonadong kapaligiran. Ngunit sa di kalayuan, ang mga bus sa terminal ng Araneta ay tahimik na dumadaloy, kabaligtaran ng kaguluhan sa palengke. Nakatayo ng tuwid si Captain Alena sa harap ni Corporal Reyes. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang patalim. Ang kanyang olive green na t-shirt ay dumidikit sa kanyang balat dahil sa pawis, ngunit ang kanyang otoridad ay hindi natitinag. Kung sa tingin mo ay magaling ka, ayusin natin to bilang mga lalaki, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit puno ng banayad na pang-uyam. Suntukan, walang gamit, sa likod ng palengke. Ngayon din. O matapang ka lang sa pagsipa ng kariton ng mga matatanda? Humakbang siya pasulong, pinapakipot ang espasyo, kaya't napaatras si Reyes, hanggang sa halos masagi na ng kanyang likod ang isa pang kariton. Mukhang isang dagang nakulong si Reyes. Namumutla ang kanyang mukha, binabaha ng malamig na pawis ang kanyang noo, at ang kanyang batuta ay isa na lamang pabigat sa kanyang nanginginig na kamay. Army, bulong niya ulit na para bang hindi pa rin makapaniwala. Sumulyap siya sa mga tao, naghahanap ng kakampi, ngunit mga matang puno ng pang-uyam at mga cellphone ang nagre-record lang ang kanyang nakita. Hindi na kailangan ng ganyan, ma'am. Hindi lang tayo nagkaintindihan, sabi niya ng nautal. Ikinakampay niya ang kanyang mga kamay na para bang kaya nitong burahin ang sitwasyon. Ngunit pinutol siya ng hiyawan ng mga tao. Huwag kang tumakbo, parak, sigaw ng isang tindero ng gulay, sinundan ng tawanan at palakpakan. Nakatayo si Nanay Elena sa tabi ng kanyang kariton. Mahigpit ang hawak niya sa isang piraso ng kahoy. Basa pa rin ang kanyang mga mata, ngunit may liwanag ng pag-asa sa kanyang mukha habang tinitingnan si Alena. Ang mga maruyang nahulog kanina ay pinulot na ng isa pang tindera, at ngayon, si Nanay Elena ay nakatingin lang. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya inakala na ang isang matandang tulad niya ay magiging sentro ng atensyon. Ngunit sa kanyang puso, nagdarasal siya na manalo ang katarungan. Hindi binigyan ni Alena si Reyes ng pagkakataong huminga. Hindi nagkaintindihan, ulit niya, ang tono niya ay lalong tumatalas. Sinipa mo ang kariton ni nanay. Ininsulto mo siya sa harap ng maraming tao, at sasabihin mong hindi nagkaintindihan. Humakbang siya ulit. Ang kanyang boses ngayon ay umalingaw-ngaw na parang isang utos sa isang military camp. Kung hindi ka takot, pumunta tayo sa likod ngayon. O gusto mong i-report kita sa commander ko para doon natin ayusin sa kampo. Iwinasiwas niya ang kanyang military D. Isang maliit na galaw na lalong nagpatakot kay Reyes. Lalong umingay ang mga tao. Ang ilang mga tindera ay sumisigaw ng suntukan. Suntukan, habang ang iba ay nagbubulungan takot si Reyes. Isang binata sa likod ang itinaas pa ang kanyang cellphone. Viral 2. Viral, sigaw niya. Lumingon si Reyes, ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng daan palabas.
Alam niyang isang bangungot ang makipagsuntukan kay Alena, isang opisyal ng army na sanay sa mano-manong laban. Ngunit bumubulong pa rin ang kanyang ego, sinusubukang iligtas ang kanyang mukha. Pulis ako. Ang mga kasama ko sa presinto, hindi yan papayag, banta niya. Ngunit mahina ang kanyang boses, halos malunod sa hiyawan ng mga tao. Ngumiti ng bahagya si Alena, isang ngiting mas nakakatakot kaysa galit. Pulis ka. Army ako. At alam kong hindi magugustuhan ng hepe mo ang isang tauhan na nagpapahiya sa institusyon. Lumingon siya sandali kay Nanay Elena at saka muling tiningnan si Reyes. Isang huling pagpipilian. Humingi ka ng tawad kay Nanay Elena ngayon sa harap ng lahat. Lakasan mo para marinig ng lahat. Kung hindi, pupunta tayo sa likod at sinisigurado ko sa'yo, hindi mo magugustuhan ang resulta. Natigilan si Reyes. Mas lalong lumakas ang hiyawan ng mga tao. Ang ilang mga tindera ay pinapalo pa ang kanilang mga kariton, lumilikha ng ritmong parang tambol ng digmaan. Yumuko si Nanay Elena. Muling tumulo ang kanyang mga luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga at pasasalamat. Sa namumulang mukha at hinihingal na paghinga, sa wakas ay sumuko si Reyes. Sorry po, Nanay Elena, bulong niya ng mahina, halos hindi marinig. Lakasan sigaw ni Alena. Ang kanyang boses ay parang isang latigo na humiwa sa hangin. Sumigaw din ang mga tao. Lakasan! Lakasan! Patawad Nanay. Nagkamali Edzay, sigaw ni Reyes. Basag ang kanyang boses, ang kanyang mukha ay puno ng hiya. Yumuko siya, hindi nangangahas na tumingin kahit kanino. Sumabog ang mga tao sa palakpakan at hiyawan. Ilang mga tindera ang yumakap kay Nanay Elena, na ngayon ay nakangiti na sa gitna ng kanyang mga luha. Tumango ng bahagya si Alena. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Reyes, sinisiguradong hindi na niya ulitin ang kanyang ginawa. Sa gitna ng hiyawan, ang mainit na hangin ng farmer's market ay nagdala ng amoy ng maruya at ng isang maliit na tagumpay na malapit ng yumanig sa social media. Hapon na, nagsisimula ng humupa ang ingay sa palengke sa ilalim ng ginintuang sinag ng dapit hapon. Dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng mga nagtataasang gusali ng Cubao, nagbibigay kulay sa langit ng kahel at lila. Ang amoy ng ginataang bilo-bilo mula sa isang pwesto sa dulo ng palengke ay humahalo sa amoy ng mantika mula sa kariton ni Nanay Elena na ngayon ay dinudumog ng mga mamimili. Ang mga ilaw sa mga pwesto ay nagsisimula ng magsindi, lumilikha ng isang mainit na kapaligiran, ngunit puno pa rin ang bulungan tungkol sa drama kaninang umaga. Iyon yung army na nagpatiklop kay Reyes, sabi ng isang tindero ng gulay. Nagniningning ang kanyang mga mata habang ikinukwento muli ang pangyayari sa isang mamimili. Nakaupo si Nanay Elena sa isang maliit na bangko sa tabi ng kanyang kariton. Maayos ang kanyang hishab. Kahit nabakas pa rin sa kanyang mukha ang pagod, ang tumpok ng maruya sa kanyang mesa ay halos ubos na, salamat sa mga kapwa tindera na tumulong mag-promote nito. Maruya ni Nanay Elena. Bili na kayo. Masarap, mainit pa, sigaw ng isang tindero ng isda, nagdadala ng ilang mamimili sa kanyang kariton. Umiti si Nanay Elena, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Salamat, mga anak. Ang babait ninyo, sabi niya ng mahina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa piraso ng kahoy. Kaninang umaga, pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo, ngunit ngayon, nararamdaman niya ang init ng komunidad na matagal na niyang itinuturing na pamilya. Sa gitna ng palengke, dahan-dahang naglakad si Captain Alena patungo sa kariton ni Nanay Elena. Ang kanyang olive green na t-shirt ay napalitan na ng isang simpleng blusa, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nagpapakita ng isang marangal na katahimikan. Bumalik siya sa palengke noong hapong iyon para siguraduhing maayos si Nanay Elena. Kahit na sa kanyang puso, pinag-iisipan niya ang kanyang ginawa kaninang umaga. Hindi kailanman gusto ni Alena na ipagyabang ang kanyang posisyon, ngunit nang makita niyang hinihiya ni Reyes ang matanda, hindi niya napigilang kumilos. Naalala niya ang mga aral na itinanim ng kanyang ama sa kanilang maliit na baryo sa Mindanao. Ang katarungan ay hindi tungkol sa pagkapanalo, kundi sa pagprotekta sa mga walang boses. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan, nagpangiti sa kanya ng bahagya. Nanay, may maruya pa po ba?
Tanong ni Elena ng malumanay, nakatayo sa harap ng kariton. Lumingon si Nanay Elena at agad na nagliwanag ang kanyang mukha. Naku, Elena. Meron, eto para sa'yo, libre na, sabi niya habang nagmamadaling nagbalot ng 2 maruya sa isang brown na papel. Tumawa ng mahina si Elena habang inaabot ang bayad. Bayaran ko po, Nanay. Sa inyo na po ang sukli, sabi niya ng may init. Nag-usap sila sandali at ikinuwento ni Nanay Elena kung paano siya ngayon pinoprotektahan ng mga kapwa-tindera. Pinadala ka ng Diyos kaninang umaga, anak, sabi ni Nanay Elena, muling nabasa ang kanyang mga mata. Tumango lang si Elena. Puno ng pasasalamat ang kanyang puso, ngunit mayroon ding determinasyon na manatiling mapagbantay. Samantala, sa kalapit na istasyon ng pulis, nakaupo si Corporal Reyes sa isang sulok ng opisina na may malungkot na mukha. Lukot pa rin ang kanyang uniforme, ngunit wala na ang kayabangan sa kanyang mga mata. Kaninang umaga, pagkatapos humingi ng tawad sa harap ng mga tao, bumalik siya sa istasyon na nakayuko. Narinig na ng kanyang hepe, isang major, ang balita mula sa mga tindera at nakita na ang video na nagsisimulang kumalat sa Facebook. Reyes, nakakahiya ka, sigaw nito habang ipinapakita ang cellphone na may record ng komprontasyon. Sa tingin mo ba, para sa pangingikil sa matatanda ang uniformeng yan? Mag-report ka sa akin bukas. Pag-usapan natin ang mga tungkulin mo. Yumuko si Reyes. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa mesa. Ang hiyawan ng mga tao kaninang umaga ay umuulit pa rin sa kanyang isipan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang napakaliit niya. Naalala niya ang mukha ni Nanay Elena na hindi lumaban kahit hinihiya, at ang mukha ni Captain Elena Santos na dumurog sa kanya nang hindi man lang nagtaas ng kamay. Ano nang ginawa ko, bulong niya sa sarili. Ang hiya ay maihalong kaunting pagsisisi. Alam niyang hindi magiging madali ang pagbabago. Ngunit noong hapong iyon, isang butil ng pagninilay-nilay ang nagsimulang tumubo. Sa palengke, umalis si Elena mula sa kariton ni Nanay Elena, tinitingnan ang langit na kulay lila na ngayon. Alam niyang malamang na mag-viral ang nangyari kanina, ngunit hindi iyon ang kanyang layunin. Ang mahalaga, ligtas na si Nanay Elena at nagsisimula ng magkaroon ng lakas ng loob ang ibang mga tindera. Isang maliit na hakbang, naisip niya, naaalala ang isang aral mula sa kanyang pagsasanay sa militar. Ang tunay na katapangan ay ang magbigay ng pag-asa, hindi lamang ang manalo. Sa isang sulok ng palengke, ang mga ilaw ay nagsimulang kumurap at ang amoy ng maruya ni Nanay Elena ay patuloy na umaamoy, nagdadala ng pangako ng isang mas magandang araw. Muling sumikat ang araw sa farmers market 3 linggo matapos ang komprontasyong yumanig sa palengke. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga hanay ng mga pwesto, sumasalamin sa mga daanang basa pa rin mula sa paglilinis kaninang madaling araw. Ang amoy ng turon at ng maruya ni Nanay Elena ay pumupuno sa hangin, sinasabayan ng tawanan ng mga tindera na ngayon ay mas malakas na ang loob. Sa sulok ng palengke, matatag na nakatayo ang bagong kariton ni Nanay Elena. Ang matingkad na berdeng pintura nito ay sumasalamin sa sikat ng araw. Regalo iyon mula sa donasyon ng mga kapwa tindera at mga mamamayang naantig sa kanyang kwento. Abala si Nanay Elena sa pag-aasikaso sa mga customer. Maayos ang kanyang hishab at mas malapad ang kanyang ngiti kaysa dati. Ang bago niyang kariton ay may malaking payong, nagpoprotekta sa kanya mula sa matinding init ng Maynila. Maruya, mainit pa. 20 pesos, 3, sigaw niya, ngayon ay may nag-aalab na sigla. Mabili ang kanyang paninda, dahil na rin sa viral na kwento na kumalat sa Facebook at TikTok na may hashtag na Kapitana at Sinanay at Stokotong. Minsan siyang in-interview ng isang lokal na vlogger at sinabi lang ni Nanay Elena, isa lang po akong ordinaryong lola, pero nagpadala ang Diyos ng anghel para sa akin. Ang pangungusap na iyon ay naging inspirasyon, nagparami sa kanyang mga customer, kabilang na ang mga batang tumatawag sa kanya na ti Lola Maruya. Sa istasyon ng pulis, nakaupo si Corporal Reyes sa isang maliit na mesa, napapaligiran ng mga tumpok ng papel. Matapos ang nakakahiyang insidente, inilipat siya sa mga gawaing pang-administratibo. Malayo sa palengke, maayos na ang kanyang uniforme, ngunit wala ng kayabangan sa kanyang mga mata. Libo-libo na ang nanood ng video ng komprontasyon nila ni Elena,
at ang masasakit na komento sa social media ay naging dahilan ng kanyang hindi pagkatulog sa loob ng ilang linggo. Ganyan ba ang pulis? Sulat ng isang netizen. Matuto kang rumespeto, sir, sabi naman ng isa pa. Sa unang pagkakataon, tunay na pinag-isipan ni Reyes ang kanyang mga ginawa. Naalala niya ang mukha ni Nanay Elena na hindi gumanti sa kanyang mga pang-iinsulto at nagsimulang lunukin ang kanyang ego. Mahaba ang paglalakbay, ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, nangako siyang magiging mas mabuti. Kahit paunti-unti lang. Sa kampo ng Philippine Army, tinitingnan ni Captain Alena ang mga report sa kanyang cellphone. Nakita niya ang isang post tungkol kay Nanay Elena, kasama ang litrato ng bago nitong kariton. Ngumiti si Alena. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi niya hinangad ang atensyon, ngunit pinatunayan ng viral na kwento na ang isang maliit na kilos ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Naalala ni Alena ang kanyang kabataan sa Mindanao, kung saan itinuro ng kanyang ina na ang tunay na katapangan ay ang magbigay ng pag-asa. Ang halagang iyon na natutunan din niya mula sa diwa ng bayanihan ng mga Pilipino ay naging gabay na niya sa buhay. Isang hakbang lang ang kailangan para magsimula, bulong niya, at muling nag-focus sa kanyang mga gawain, mapagkumbaba gaya ng dati. Sa palengke, mas matapang na ngayon ang mga tindera laban sa pananakot. Dahil sa inspirasyon ng nangyari, si Mang Boyet, ang tindero ng gulay, ay nagsimulang mag-organisa ng mga tindera para sama-samang i-report ang pangingikil. Kung naprotektahan si Nanay Elena, kaya din natin, sabi niya sa isang maliit na pulong ng mga tindera. Si Nanay Elena na nakarinig ng kwento ay ngumiti lamang. Nagbabalot siya ng maruya para sa isang customer. Mahirap ang buhay. Pero kung magtutulungan tayo, gumagaan ang lahat, sabi niya sa isang batang tindera. Ang simpleng mga salitang iyon ay naging panuntunan na ngayon ng komunidad ng palengke. Ang nangyari sa farmers market ay naging isang paalala na gaano man kalaki ang kayabangan, sa huli ay babagsak din ito. Ang katapangan ni Captain Alena, ang katatagan ni Nanay Elena, at ang diwa ng komunidad ng palengke ay nagpatunay na ang katarungan at pakikiramay ay maaaring magbago ng mundo, isang maruya sa bawat pagkakataon. Sa ilalim ng sikat ng araw, patuloy na umaamoy ang maruya ni Nanay Elena, nagdadala ng bagong pag-asa sa sinumang makarinig ng kanyang kwento. Ang ingay sa palengke ay bumalik na sa pagiging isang harmonya ng tawanan at tawaran. Ngunit para sa marami na nakasaksi, ang umagang iyon ay mananatiling nakatatak bilang araw kung kailan binago ng isang maliit na katapangan ang lahat. Nakatayo si Nanay Elena sa likod ng kanyang kariton, ngumingiti sa bawat customer na dumarating. Habang si Captain Alena ay naglalakad palayo, matatag ang kanyang mga hakbang, ngunit magaan ang kanyang puso. Sa ilalim ng langit ng Maynila na nagsisimula ng mamula, ang amoy ng mainit na maruya ay humalo sa bagong sigla sa puso ng mga tindera. Isang paalala na ang katarungan ay minsan isinisilang mula sa mga kamay na hindi natin inaasahan, at sa isang sulok ng palengke, ang buhay ay patuloy na